Hi guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sabihin na lang po natin na tanghali dahil magtatanghali na malapit na. Malapit na po magtanghali. Kagigising lang po namin. Hindi naman po kagigising, kababangon lang. Kasi yun, minumuni-muni natin yung higaan na wala pang klase. For today's vlog po guys, magbubunot po tayo ng 5 pirasong niyog dahil napag-isipan kong gumawa ng biko. Dahil masarap po ngayong kumain ng biko sa maulan na panahon. Ngayon, hindi pa umuulan, pero makulimlim po yung panahon. At saka yung mga bata, gising lang. Katatapos lang po nilang mag-almusal. Nag-breakfast po sila yan. Busy po sila. Nagko-computer na po. Samantala naman si Mama Pix bumibili po ng mineral water dahil bukas pa yung delivery ng tubig namin. Ayan, wala na po kaming tubig. Ubos na. Bumili po siya ng tubig kila Chandria. Ayan, tingnan nyo si Mama Pix. Kinakarga lang po yung ano. Kinakarga lang po niya yung mineral. Ang lakas. Kinugos lang po yung ano. Inugos lang po niya yung ano yung tubig. Mabugat daw, mabigat. Samantala tayo naman po is magpatuloy po tayong balat ng niyog. Kasi mag-ano po tayo magbibiko. Para mayroon pong babalik-balikan yung mga bata maghapon. Kasi maano po yung paglabas na bibili ka sa tindahan, maputik po yung daanan namin. Dapat kahapon pa ako magbibiko, naisip ko bukas na kasi mauubos yung kain-kainan natin, walang matitira. At yun lang, mahirap yung pagbalat. Kasi yung yung itak natin mapurol na. Pinapagsain ko si Mama Pix ng malagkit. Kaso wala kaming tubig. Kaya ayun. Bumili muna. Right. Tayo po yung nagbabalat kasi parang hindi na kaya ni Papa Bix magbalat ng niyog. Ayan, nabalatan din. Buwas pat delivery kasi tubig. Kada Friday manit delivery. Ha? Bay, nagpaparapol. Paparapol. Parang may naamoy ako. Parang may patay. Merong namatay. Siguro yung palaka na nung malakas po yung ulan ng isang gabi, meron pong palaka na nakapasok dito. Nilalaro-laro ni yung anak ni Sanya at saka ni Shera. Siguro namatay. Yun, parang may naaamoy akong hindi maganda. So ayan po guys, gusto ni Mama Pix magkayod. Try daw po siya. Ako lang po yung bubuka. Baka masalsag guys. Ay, alam nyo ba yung salsag guys sa waray? Yung parang hindi po maging ganito. Ma-perfect po yung pagbuka ng niyog. Si Mama Pix yung magkakayod guys. Kailangan yung pagbiyak ng niyog na hindi po maiiba po yung linya. Yung linya po na ito itatapat sa
bunganga. Kasi ito mata ng ng niyog. Pag dito ka magpukpok, yung pagkabuka mag-iiba. Magsisigsag. Kung dito naman sa baba ng niyog ka magbiak, tapat mo itong linya. Maganda yung pagkabiak. Ganyan guys. Naano po natin yung sabaw. Ganito. Ha? Walang buwa. Marami ang sabaw. Hindi naman ito maganda inumin kasi hindi na presko yung sabaw. Yung buwa, ganyan pa lang, maliit. Sabi ni Dian, may buwa daw. Sabi ko, wala. Meron naman, pero maliit pa. Hindi pa malaki. Isang pitsil. Wow! Sabaw. Isang pitsil. Sige, gal. Bye-bye, gal. Yan, ang galing ni Mama Pix. Isa na po yung natapos niyang kayo rin. Ayan. Pero pinapagpawisan na si Mama Pix. Dinapagpawisan siya. Masarap kumain ng biko. Pero, ayan. Pakagod. Di ka man nasugot pag pakagod. Susugo ka nga pakagod nga tuhakuan. Kung magkakagod ka lugod didi, mupay pa. Carbonara. Oo, alam kong magluto ng carbonara. Oh, basta mayroon lang ingredients. Oh, mayroon lang iluluto. Kung walang iluluto, hindi tayo matututo niyan. At ayan po guys, nakasalang na po tayo ng panglatik ng biko. Hindi ko na lang ipinakita po yung paano pagpiga ng niyog dahil sanay naman po kayong makakita sa vlog ko na naggagata. At saka dito din nakasalang na po yung pang ugok. Latik daw sa Tagalog yung ugok. Yan. Nakasalang na din, hindi pa kumukulo. At dito po yung latik natin para sa biko. At yung nagpapasarap talaga sa biko at nagpapaganda po na hitsura ng biko. Yung sauce mo ng biko, bago mo isalang yung pilit or malagkit na bigas. Yung yung gata is medyo malatik-latik na po siya or parang malapot na parang tira-tira na po yung hitsura. Diyan po isasalang or ihahalo yung malagkit na bigas para po maging maganda po yung biko mo. Sa mga nagtatanong po, sa mga marunong pong magbiko. Kasi pag nagbibiko ka, hindi pa po malapot yung ganito, yung paglalatik mo sa gata, talagang hindi maganda yung kinalalabasan. Para lang po siyang champurado na tuyo. Ganon. Hindi malatik at hindi malapot yung kahit pilit po yung gamitin mo pag ganito, hindi mo pa pinalalatik yung pinay-sticky yung sauce. Sorry na po, nagkakabulol-bulol po tayo sa pag-i-explain kasi marami pong nagtatanong paano daw maggawa ng biko. Yan, medyo na po malapot na po siya. Kukuha po tayo ng konti, para sa anuhan natin,
gagamitin sa dukot ng pilit. Yung didildilan natin ng dukot. Yan, tingnan nyo po guys. Tapos, medyo pahinaan po natin yung apoy na para hindi rin po siya magkaroon ng dukot ulit. Tapos, ayan, medyo kumukulo na din po yung yung ugok natin. Tapos, hayaan lang po natin yan na kumulo siya. Tapos, uukayin lang po natin yan pag natingnan mo na po na medyo brown na po siya. Yung gata kasi, yun po yung bumubuo ng latik. Tapos na iiwan po yung pinaka-oil niya. Yung oil po niya, ilalagay po natin dito sa biko natin pag kaluto. Talagang dukot na lang po yung naiwan. Biko sa makulimlim na panahon. Oh, may biko na po tayo. Ma-brown po siya dahil ginamitan ko po siya ng asukal na maskubado, yung brown na brown. First time ko pong gumamit dyan. Samantala yung latik natin, ayan, kumukulo na. Tapos yung dukot natin, ganito po yung pagkain guys. Halimbawa ganito. Tapos, yan. Didilil natin dyan. Tapos, kain ka Isra. Ayaw ni Isra. Ako yung kakain. Sarap guys. Si Mama Pix kumakain lang chichirya. Patayin lang muna natin yung apoy ng biko natin. Dito tayo magpo-focus sa latik. Tsaka, yung dukot, ilagay natin dito. Sarap po siya kainin. Habang mainit pa. Lasang biko pa rin siya. Guys, lasang biko. Kaon? Gusto ni siya.
Ikan tinggal ikutan oh. Ano iyaw ni? Iya boses iba man. Tingnan nyo guys. Nagumpisa na po siyang ayan. Tingnan mo. Tingnan mo, tingnan nyo. Ganyan lang po yung paggawa ng latik ng ugok. Tapos kinukudkod yan, kinukudkod para mabuo yung latik. Talagang pure na gata yung ginagawa. At nilagyan ko po yan ng kaunting asukal na maging matamis po siya. Magkaroon din po ng lasa. Malapit na po siyang maging latik. Ayan po guys. Maingay yung aso. So papatayin na po natin yung apoy para hindi po siya maging brown masyado. At hindi maging mapait, masunog. Maingay yung aso sa labas kasi nagre-reading po. Nagre-reading po ng kuryente. Iwan ko kung magkano yung bill namin ngayon guys. Ayan po. Naghihintay na po yung biko natin. May tutakon gusto mga so dito bill. Mga bayaran ba? Yan po yung gusto ko. Mga bayarin. Sisiw. Ayan na po siya guys. Naluto na po yung ano natin, latik. So bali yung oil niya po, ilalagay natin dito sa biko natin. Yan guys. Tingnan nyo. At umuulan na naman. Yan, umulan na naman, guys. Yan. Tapos, siyempre, haluin natin. Haluin natin na habang mainit pa. Ang sikreto sa pagpasarap ng biko. At tingnan nyo guys kung ano po yung resulta. Na inilagay natin po yung oil ng latik natin. Yan guys. Kahit anong ukay natin, dumudulas po siya sa kawali. At nagiging maganda po yung ano natin, biko. Yan. Makintab po siya na nakakabigay po ng gayuma. Gayuma ba? Ano ba sa Tagalog yung ano ba yung ibig sabihin sa gayuma? Mayroon iba pong termino ng gayuma. Kaakit-akit. Kaakit-akit na talagang masasabi mo, yan, tingnan niyo. Talagang umaano yan sa kawali. Dumudulas. Sumasama yan sa Hindi masyadong dumidikit sa kawali. So, ang gagawin natin dito guys, ilalagay na po natin sa lalagyan na para po mailagay na po natin yung natin, latik. Pagkatingin nyo po yung latik ko sunog. Madilim lang talaga, madilim lang yung ko dito, pisto. Kasi hindi po nakaano yung ilaw. Yan.
Yan po yung luto ng latik ko. Tikman natin kasi matamis po yan. Kahit hindi ilagay sa sa biko. Kahit papakin mo na lang. Masarap po yan. At saka kumuha tayo ng dahon ng saging na bago natin po ilagay sa lalagyan. Lalagyan ko po ng dahon. Para mas maging mabango pa siya. Saan na ba yung gunting dito? Wala yung gunting ko dito. Yung gunting. Wala dito. Wali ka na sa bed. Ay na. Gunting. Yung gunting. Gunting. Kali. Aray, mainit. Mainit pala yung kawali. Saka, ilagay na natin dito, guys. Lagyan ng daon ng saging para mas mabango. Yan, walang naiwan sa kawali. Tapos, naglalagay na tayo ng latik sa ibabaw. Hiwa-hiwalayin muna natin kasi nagdikit. Yan guys, nahiwa-hiwalayan na natin. At tiyak yung yung latik yung mauubos kagad. Kukunin ng mga bata. Maraming ugok. Maraming ugok guys. Maraming ugok. Ugok pa lang, masarap na. Ugok pa lang, masarap na. At saka hindi naman po ako magmamagaling guys na magluto ng biko. Mas may magaling pa po sa akin. Alam ko. At saka version ko lang po ito. Hindi po ako sa nagmamagaling magluto ng biko. Version ko lang po to guys. Yan. Tapos na. Yung sobra kainin natin. Ngayon naman guys, tapos na po yung pagbiko. Tapos na po kaming kumain. Ayan, meron po kaming
Ideya ni Mama Pix ngayon. Yan, si Mama Pix, nagpapanday po siya. Nandyan sa labas. Kinuha po yung mga kahoy dito, nakalagay. Bali, inano namin sa likod. Tapos dito, lininisan ko dito. Kasi meron pa ako dito plano. Makikita na lang nyo po guys, makikita. Kila ito kadalat bida kay kabiitan. Kabit sa lahat mag plano ko. Uy, mga kapaklahan. Asya gadag binalik-balik nga dit mga kuan. Nandito yung mga palaka. Yan, nagtatago yung dalawang palaka dito. Nasa luyo ng ng box. Nasa likod, nasa layo. Hahanap po tayo ng plastic. Ilalagay natin sa kamay dahil pupulutin natin yung palaka. Ibabalibag natin sa labas. Ibabalibag natin sa labas guys yung yung palaka. Kasi yan po yung kakakos ng magkaroon tayo ng pulugo. Yan, huliin natin guys, huliin. Yan, nahuli natin guys yung palaka, oh. Doon kayo sa labas. Doon kayo maghasik ng lagim. Yan guys, pulutin natin. Yan. Yung palaka. Diyan kayo sa labas. Humayo kayo. At magpakarami. So, ayun po guys, maghahapon na lang. Hindi pa po tayo natatapos sa mga kung ano-ano kung kinakalikot natin. Todo busy po tayo buong mag-araw. Saka yan, tumataligsik na. Tapos, meron kasi po akong plano guys. Makikita ninyo na lang po sa mga susunod-sunod ko na mga vlog. At yan, maaliwalas na po banda dyan. Yan, kinuha ko na po yung dyan, kinuha ko yung box na nandito. May nakalagay po na puro mineral. At saka yung kahoy na nakalagay din dito. Ayan, malinis na din po yan dyan sa labas. At saka yan po yung kaayos. Dyan po. Temporary lang po yan, nakaayos. At saka ito yung pinoproblema ko. Maghahanap ako ng luna. Kung meron po luna, na yung mumurahin lang. Tapos dito ko naman po iniligay yung box na nandito. Yan po. Yung nasa ilalim, mga gamit po yan ni Papa Bits. Mga tools po niya. Tapos welding machine. Tapos yung ibang mga sapatos, chinilas, dyan ko lang muna iniligay. Ayan. Ang sapatos po ng mga bata. Kasi puno na po yung isa nating rack ng para sapatos. Tapos ayan, medyo umuulan po ng konti na ayun umalis si Mama Pix at si Papa Bits kasi bibili po sila ng ulam para sa ngayong gabi. So yan, nilinis namin dyan. Si Mama Pix po yung kumuha ng mga kahoy dyan na nakatambak, nilagay po sa likod. Sinamantala ko na nandito si Mama Pix kasi alam kong si Mama Pix yung tutulong sa akin dahil nahihiya tayong mag utos sa mga kalalakihan na dapat sila naman po yung magtatrabaho. Nahihiya pa akong mag-utos. Yan, dito inilagay ni Mama Pix. Tapos yan po yung sampayan natin. Tapos dito ko nilagay muna yung yung hiningi kong halaman doon sa bukid. Pangpaswerte po. Yan. Yan po yung sa labas. Ito lang muna kasi nag-uumpisa pa lang naman po. Update lang po kayo guys. Sa mga nakafollow po sa akin, malalaman po nyo kung ano po yung gagawin ko at pinaggagawa ko.
Yung mga bata yan. Masaya lang sila. Walang mga problema. Kulang lang dyan si Duday at saka si Piang. Babae na apo. Pinagpaliban lang muna yung labahan namin ni Mama Pix. Sabi ko kay Mama Pix, bukas na lang po maglaba dahil inano muna yung mga nilaban sa mga nagdaang araw. Cleaner muna. Linigpit. Kaya ayan, wala na pong hinangir dyan. Tapos dito din sa labas, wala na din. Wala na. Yan na lang po. Pinaano ko muna yung mga hanger para pag maglaba bukas, bakante na. Hindi na magpro-problema po sa hanger. Kasi naglaba po kahapon si Dian. Ayun, pinadryer ko na lang para matuyo kaagad. So, ayun, tuyo na. Nakapagligpit na po si Dian. Yung dalawa na lang po niyang maong nandoon sa likod, nakahanger. Yung hindi pa po natuyo. Yan po yung ano ni Papa Bits. Mga tools din yan ni Papa Bits. Mga kung ano po yung mga gamit na kung sino nagpapagawa sa kanya dito ng halimbawa electric pan. Kasi kalimitan electric pan po yung merong nagpapaayos po dito kay Papa Bits. Meron po siyang nakukuhang mga kunti-kunting pisa. Diyan po nakalagay. Hindi natin naman po siya pwedeng pagbawalan dyan na kung ano-ano lang pong nilalagay kasi saan naman po niya ilalagay yan kasi wala naman po siyang mga kabinet na paglalagyan. Kami lang naman po dito, so okay na lang po yan na ano po dito, nakasegregate po yung ano ni Papa Bits. Ako na lang po yung bahala yung banda sa ano, sa ibang bakante na space ng aming space bakante pareho lang yung bakanting lugar sa aming bahay. Ako na lang po yung nag-aayos-ayos. So ayun nga, natulungan po ako ni Mama Pix mag-ayos-ayos dito. Kasi na ano po kay Papa Bits, utos pa ako ng utos ko lang nasusunod. So ayun, nakatulong po siya. Si Mama Pix naman habang nagliligpit, nagtutupi ng mga nilabhan. Ako naman inano ko po yung box na yan. Hinugot. Parang hinila ko papunta doon. Kasi doon po yung target ko na lagyan. Hinila ko dyan. Tapos yun, pagkatingin ni Mama Pix na nag-ano na po ako dito, naglilinis. Lumabas po siya. Siya po yung kumuha ng mga kahod dyan na tambak. Inilagay po sa likod na yun naman po yung plano ko. Kasi si Papa Bits, pag inutusan mo, iisipin niya talaga kung ano yung pinapayos ko. Sasabihin niya, walang kahoy, walang material. Meron naman po dapat gamitin na na kahoy. Tas plywood daw. Meron naman pwedeng na. Basta ganun, kaya ako na lang po yung nagdidiskarte. Inuumpisan ko na lang po. Kasi may kasabihan po tayo, pag gusto, may paraan. Kung walang gusto, walang paraan. Ganun ba yun? Parang inano lang. Basta ganun. So, yun. Sabi ko sa kanya, bumangon ka dyan dahil bibili si Mama Pix ng ulam. At medyo umuulan. Bangon ka dyan para kayong makabili na. Ayan si Mama Pix, basang-basa. Pantalon gap na basa, oray. Kasi mas malakas daw yung ulan doon. Uy, agoy, bago ko tiyang agin brasan na lamisa. Oh, tingnan nyo, puting-puti po yung lamisa. Yung misa, kasi kinuskusan ko yan. Linagyan ko po ng chlorine dahil yung langaw umaatake. Pag nilalagyan ko ng chlorine yung misa namin, walang dumadapo na langaw. Pero si Mama Pix, ayan, basang-basa. Malakas daw yung ulan doon sa unahan. So yan yung bagong Mama Pix sa sampayan natin. Sige, sampay lang muna. At ayan, lumakas na din po yung ulan dito
dito sa banda sa amin. Bitinda ko. Yan, bumili si Mama Pix ng ano, paborito ng mga bata. At saka nagsaing lang. Ba't maraming tuyo? May nagkulang. Anong lulutuin yun? Ha? Anong lulutuin? Magpapalit sa'yo. Mix naman yun. Ako yung Subalin eh. palihilan. Awan nila ang lulutuin. Atay at saka Kasi masarap magluto sa Mama Dax. atay at saka balon-balonan yung lulutuin natin ngayon. Yan, lumakas na po yung ulan. Mag-adobo naman tayo guys ng balon-balunan at saka atay. Yan yung atay. Muna ko yung lutuin yung balon-balunan kasi matigas po siya. Hindi ko pa po yan tinubigan. Ayan, sariling ano pa lang niya. Sabaw yung lumalabas. Malakas na naman po yung ulan guys. Iwan ko lang. Adobong atay at balon-balunan.